Ako naman. Alam mo sunod-sunod yung bagyo natin sa Pilipinas. Okay, sige po. Thank you so much, Miss Jeneline. She's the one recording the call. I think ko din. So again, okay, I think visible na yung recording na recording ka yung screen natin po. Let's na continue. Okay, lapit na po, minasan. Lapit na po. Okay, this is where we were last time. Yun. Excuse me po, minasan. Eh, bigla pong namatay yung signal dito as in hindi na siya maka-connect. So, nag-data na lang po ako ngayon. This is not good, boys. Nag-data lang ako ngayon, literally po, minasan. Okay, so it might be a problem later, pero
pansin ko naman medyo okay naman yung data nila, sa totoo lang po. Sa data na lang tayo aasa ngayon. Jesus Christ. Ay, saglit. Ang hirap nito ba. Jesus. Kaya tingnan ko na. Ayan. Data na lang tayo ngayon. Laban. Okay, so we stop here. We stopped here last night, no, minasan, para sa inyong practice. Hopefully, hindi masyadong shaky yung audio natin, no? Anyway, so going back po, okay, this is your person 1, person 2 na type ng conversation, of course. Then we have your full kasapan na sinabi natin na meron tayong tinutukoy, of course, regarding with your verb. Palagi itong with the tokoro des natin para sa inyong expression. Ngayon, okay, balikan natin yung natin naging lesson kahapon. That's your verb dictionary form. Tokoro des. At na-mention natin, nandoon lang po sa screen. Always look at the screen po. Okay? Kasama po niya ng pattern yung inyong translation for both English at sa Tagalog natin assign. Sa example sentences naman, ito yung binobold natin dito po. Okay, you need to see it for yourself and identify which part ng inyong sentence yung ginamitan natin ng pattern na ito. So, about to, then the verb formation. Tulad ng sa example natin with the first conversation. About to write. Tagalog natin, gagawin pa lang yung action. Isusulat pa lang. And then, example number 2, about to finish. Okay? Translation natin in Tagalog, matatapos pa lang ang action. Okay? Matatapos pa lang daw. Okay? Yung nasabing meeting. Okay? Ima kara uwaru tokoro desu. So, it's about to finish anytime now. Matatapos pa lang anumang oras ngayon. Okay? So, sisimulan pa lang yung action natin pag about to or yung pagsasabi natin ng future tense, no, para sa ating mga Tagalog version. Now, going for the next slide natin po. Okay, this is your verb teimas. Pag polite, then we have verb teiru. Okay, yung iru, yung version ng inyong imas kapag nasa plain form. Okay, dictionary form ng imas ay ito nga, iru. Okay, part siya or member ng inyong group 2. Again, verb teimas. Nagiging verb teiru o yung ating verb plain form na version yung gamit. Tulad ng dictionary form, plain form din naman yan eh. Okay? So, verb teiru tokoro des. Ito yung literal. Okay? Literal na ginagawa ngayon yung action. Okay? Sa kalagitnaan ng paggawa ng action na ito. Alright? So again po, verb teiru, that's your verb ing form ng English o yung tinatawag nating progressive/continuous form ng verb. Ibig sabihin, patuloy na ginagawa yung action. Kaya nga continuous. Progressive dahil isinasagawa pa yung action natin. In other words, yung person natin po ay at the moment, ginagawa exactly yung verb te form natin. Okay, verb teiru para sa inyong format. So that's why we got the word doing the verb now. Okay, ginagawa pa ang verb or ang action ngayon mismo. Okay, now we're going to have it in the same format po nung practice natin. So let's try po with, sorry, let's try po with Miss Erica. Okay, partner po ninyo po si Miss Karen para po sa conversation natin this time. はい。今どこにいますか？
Okay, translation mo muna natin dito. Where are you right now? Okay, that's it. Tagalogin natin. Nasaan ka ngayon? Okay. Onegaishimasu po. Miss Karine. こんばんは、先生。Konbanwa po. 家でテレビを見ているところです。English po, I'm in the house watching TV. Sa Tagalog po, andito ako sa bahay nanonood ng TV. Okay. Okay. So, lagyan lang natin ng, ng emphasis with lang, no? Usually, para sa ating pattern. But that's about it. To really indicate lang na you're doing it right now. Nanonood lang. Nanonood lang. Ito lang yung ginagawa ko. For emphasis lang naman. Pero, again po, doable naman siya. Again, doable. So, it's going to be an option if you'd rather add or hindi. Okay? So, yun lang. Alright, thank you so much po para sa ating first pair. Okay, Miss Karine and Miss Erica, please choose your next person. Okay, Miss Karine choose one, Miss Erica choose one po. Si ano na lang po, si Miss... Kamang wala... Si Sir, si Ma'am Chia na lang po. Okay, Chia. Okay. Right, how about Miss Karine, your person of choice? Si Sir Nicolas na lang po. Okay, sige po. So, Miss Chia and Sir Nicolas para sa ating next example. Okay, Sir Nicolas, do the first one. Miss Chia, you'll be person 2. Hello? Sorry. Miss Hanwa, Mada Kimasen ka? Okay. Time. Miss Hanwa, Mada Kimasen ka? Okay, translation. Is Ami did not come yet? Again po. Look at your sentence. Pasalize niyo ba o patanong? Look at your sentence po. Also, check your sentences, minasan. May you please do it po, Sir Nicolas. Hindi nyo ito na ginagawa every time eh. So, I have to remind you. But you have to do it yourself. Sorry. Is Ami-san come back? Did not come back yet? Did Ami-san come back yet? Bakit
Did Ami come back yet? Bakit po come back yung word ninyo, sir? Ano po yung Ah, verb natin dito? Kimas po, parang, did Ami come? Ano po yung Ano po yun, Sensei? ano po yung ng kim, sir? Oh, sorry. Arrive. Dumating. Ayan po. Ano yun? Pwede Tagalog, Sensei. Nalito ako sa English. Bumalik na ba si Ami? Anong ibig sabihin ng kima, sir? Nakabalik na po. Nakabalik na ba si Ami? Balik is return. Return ba ang ibig sabihin ng return yan, di ba? Yun ba ang ibig sabihin ng kimas? Carry pala yun, Sensei. Arrive? Pag tayo magmula minasan, meron kayong references dyan, right? Kimas. Ami, when will Ami-san arrive? Bakit na yun? Saan galing yan? Sorry, Ginagawa nyo na naman po yung ginagawa nyo dati po, sir, na nagdadagdag kayo ng wala doon sa sentence. Di ba sinabi na natin sa inyo, kung ano lang yung meron, yun lang yun. Paulit-ulit natin itong sinasabi every time. With your practice sa translation, huwag kayong magdagdag ng wala sa sentence ninyo. Kasi hindi na yan yung sentence na yan if you do not. Sir Nicholas, huwag niyong gawing habit ito, onegaishimasu. Has Ami-san arrived yet? Hasn't arrived yet? Again, ano nga ibig sabihin ng kimas ninyo, sir? From? Again, ako ng kima. Parang from Sensei? Kima. You. Kabang takuboto po. Kung wala kang takuboto po, have an English, Japanese, or Japanese English dictionary.
Turn us. Kung titingnan po yung sentence niyo, dalawang words lang po talaga yung kailangan nating i-translate. Kasi yung ami, pangalan ng tao, particle wa. And then you got your particle ka na question mark sa dulo. So yung pinakakailangan lang i-translate sa sentence mo, itong dakimasen. Parang, Ami-san arrived yet? Ulitin ko po, yung tanong. Okay? Ano pong ibig sabihin nga ng inyong kimas? Arrive or come? Look at your verb po, sir. Naka-positive. Ito yung kailangan nating mabantayan nga talaga. Okay, look at your verb. Always check your verb po, minasan. Okay, always check your verb. Look at your verb, sir. Positive ba ito? Negative. Always na lang. Did Ami-san come yet? Arrive yet? Haven't arrived yet? Send ka? Again, look at your verb. Okay, ano yung verb mo ulit sa sentence? Isang word lang. Send ka? Ano nga po ito? Positive, negative. Oh, question. Okay. Ami-san, are you not arriving yet? Yung verb lang. Third person po ba si Ami-san? Or Sentence. Sir, yung third, sentence minasan, yung person yung magiging topic ng sentence po kung yung person na yun ay may particle wa. Okay, that's for your noun. Okay, noun na naging topic ng sentence kapag ng particle wa. Pag sinabi nating topic, ito yung pinag-uusapan. Pag sinabing pinag-uusapan, ito yung paksa ng inyong sentence. Pag sinabi nating paksa, siya yung focus ng sentence. Hopefully, ito sa gamit ng inyong particle wa. Simula noong lesson 1 natin sa N5. Ito yung pinakauna ninyong particle na nakilala. Again, particle wa po, topic marker. Namarkahan ng particle wa kung ano man o sino man yung pinag-uusapan, paksa ng sentence. We clear on this one po ba, minasan? Sa gamit ng particle wa.
Has Ami come yet? Or has Ami arrived yet? Again po, look at your verb. Positive, negative. Hasn't arrived yet? Hasn't come. Hasn't. Has not arrived yet? Nga po yung negative natin. Kasi nga masen ito, right? Again po, do we have to go back to your mass form, minasan? Has Ami did not arrive yet? Paano mo daw Tagalogin, sir? Tagalogin na lang natin siguro. Sige. Hayaan mo na lang yung English. Ihayaan na lang natin yung English, minasan. Okay? Hindi pa ba dumating si Ami? Again, your Tagalog is? Hindi pa ba dumating si Ami? Okay, pwede tayo dyan. Okay. Alright. Yung partner niyo po, Sir Nicolas, sa practice na ito. Oh, Yung kanina? si Diyan kumawa po. Iya, partner ninyo, sir. Okay? Alright, anyway, going back with the first, with the first person or person 1 natin, Ami-san wa madakimasen ka? Okay? So, we have yung Tagalog kanina, okay na yun. Hindi. Okay? Hindi pa ba. We have your pa dahil meron tayong mada dyan. Okay, may dalawa tayong mada nga. May mada tayo na still at may mada tayo na yet. Depende sa partner ng inyong mada. Okay? So, we have yung mada na, yet the version natin dahil negative yung partner natin na verb. Meron tayong mada na positive, yun yung still natin nga. Now, going for your translation here, okay, has Ami arrived yet or not arrived yet? Okay, I need to edit this one. That's why that's why I asked you earlier for format kasi ito ay may konting problema. Okay, and then we got your version na naman ng Tagalog. So, kailangan ko na namang i-edit ko. Dito siya na-i-edit pag walang matinong connection. So, for example, nag-edit ka, and then bigla naputol yung connection at that time, hindi siya nasi-save. This is the problem pag, OneNote or online, yung file. Hindi siya nasi-save. Kainis. Anyway, kaya na pa ito nagkakaroon ng problema kasi. So, at least yung Tagalog nakuha naman. So, hindi pa ba pumaparito si Ami? Pwede natin sabihin yung isang version kanina. Hindi pa ba dumadating si Ami? Okay? So, that's your Tagalog version. Yung ating English, okay, yung version kanina, has Ami not arrived yet? Pwede yun. Or itong isa na, has Ami not come yet? Pwede ganyan. Hasn't Ami come yet? Pwede din ganun. Kung pagsasamahan natin yung has tsaka yung negative. Okay? Has Ami not come yet? Kung magkahiwalay. And we have hasn't. Kung magkasama, syempre. Hasn't Ami come yet? Para sa version ng English. Or kung gusto nyo gamitin yung word na arrive, pwede naman. Pero may tsukimasu kasi tayo. Or yung tsuku na isa pang version ng arrive. But anyway, they can be used para dito sa ating kimas or kimasen, should I say, sa negative form. Again, hindi gumana yung edit kanina. Anyway, again po, we have your negative. Hasn't Ami come yet or has Ami not come yet?
para sa version ng English. Then we have your negative sa Tagalog. Hindi pa ba dumadating si Ami? Or hindi pa ba pumaparito si Ami? Again, parito, that's your Tagalog sana ng kampo, minasan. Okay, now going for Miss Chia's part. Okay, thank you so much po everyone para po sa ating example sa person 1 na sentence. Okay, maraming chat support earlier. Okay, you're doing great, guys. Okay, Miss Chia, onegaishimasu. Yung second person natin. Sige po, Miss Chia. Chanchelo, rinig na po ba? Okay, good naman tayo po. Okay po. Mada desu yo. Ima ichijika ni mateeru tokoro desu. Okay, translation natin. Not yet. I'm waiting for an hour now. Para sa Tagalog, hindi pa ang isang oras na akong naghihintay. Okay. Okay, so to say with our person here, ichijikan. Right, so verb teiru. So yun nga, no, ginagawa ang verb na yun. So ito yung literal, okay, na ginagawa yung action at the moment, okay, of speaking. Kung kailan sinabi yung sentence, yun din exactly yung time na ginagawa yung action. Ang sabi, okay, Ima ichijika ni mateiru tokoro desu. So right now, ito yung ginagawa ng person natin. Ginagawa niya itong paghihintay nga. At isang oras na yun para sa ating person. Okay? Okay, thank you so much po sa ating mga participants. That was Sir Nicolas and Miss Jeneline. Along with our chat support, doon po sa chat, of course, na nag-practice. Okay? Now, going for the next example natin, we got your verb ta form naman. So, tatlo ito sila nga. You got your verb dictionary form kung gagawin mo pa lang. Meron kayong verb teiru kung ginagawa pa lang. And then we have your verb ta form tokoro kung nagawa na yung action. Again, nagawa na. Or fresh from the oven yung inyong action po. Ano ibig natin sabihin dyan? Ito yung kapag ang action po natin ay literal na seconds lang, okay, mula nang matapos gawin. Or talagang bagong-bago lang po yung pagkakagawa ng action, minutes lang siguro, seconds, ganun kaagap. Yan, ganun ka-fresh yung tinutukoy natin dito. Verb ta tokoro desu. For example, pag sinabi natin, okay, kakasulat ko pa lang yan eh. Okay, yan natin na turn. Again, you got your kaka right here. Kaka. Kakasulat ko pa lang. Binura mo agad. So, literally, na matapos siguro, gawin yung pagsusulat, seconds lang, binura. Agad ito. Okay? So, again, kakasulat ko pa lang. Or sa English pa, I just wrote it. Okay, I just wrote it. I just wrote it. And you erased it. Kakasulat ko pa lang. At binura mo agad. Kakasulat ko pa lang, pero binura mo agad. Okay, another example natin. I just drank my medicine. Kakainom ko pa lang ng gamot ko. So, kakagawa lang ng action na yan. Okay? Pangatlo at huli example natin. Okay? Kakababa ko pa lang sa train, kailangan ko na namang sumakay ulit. Yan. Kakababa ko pa lang sa isang train, kailangan ko na namang sumakay ulit. So, I just got off from one train. I need to ride the next one. Again, I just got off one train. Now, I need to ride the next one. So, kakababa ko pa lang nitong isang train, kailangan ko na namang sumakay sa susunod. Okay? So, ganun yung punto natin where verb ta form tokoro desu. Literal, na bagong gawa yung action, fresh na fresh. Okay? Now, going for your example dito po. Okay, next persons natin. Kay Sir Nicolas and Miss Chia, choose your, kapalit sa practice.
Shia, Sir Nicholas, choose your next person. Si Miss Lael po. We got Lael. Okay, another person natin. Thank you po, Sir Nicholas. Okay, Miss Shia. Si Sir Dexter po, Sensei. Okay, sige po. We have Sir Dexter. Okay, Miss Lael, try the first one. Kayo yung pumunit with Sir Nicholas, no, na first person din natin. Okay, sige po. Miss Lael, onegaishimasu. Kasaganayo do shimashou ka. Dun po sa ano is, I don't have an umbrella. What should I do? Okay. Yung Tagalog po is, wala akong dalang payong. Anong excuse me po. Wala akong dalang payong. Anong gagawin? Anong dapat kong gawin? Okay, okay lang yan. We got the same situation. Okay, sige. Very good. Okay, wala tayong dalang payong o wala tayong payong. Kahit yun lang. Okay, anong gagawin natin? O anong magandang gawin? Do shimashou ka. Okay, na sasagutin ni Sir Dexter. Okay, good job po, Miss Lael, for the practice. Okay, next one po. Onegaishimasu. Person 2, Sir Dexter. Hello, Sir Dexter? Hi, Sensei. Okay, sige po. Daiju po des amiga. Totai ba kumata tokoro des. Not exactly, sir. Not exactly. You try to read this 3. Let me... Daiju po. Po? Bakit po ito? Lamig. Daiju po. Okay po. Okay. Okay, how about the second part? Daiju des amiga. Totai ma kumata tokoro des. Bakit to time ito? Bakit to time ito? Tataima po. Okay, one more time. Ayusin natin po ng reading. Daiju des amiga. Tataima kumata tokoro des. Okay. Okay, we got tomata, no? Doon sa ating original na slides. Okay naman yun eh. Okay. Tomata. Okay, pwede naman po tayo for that one. Okay, translation natin, sir. Translation? It's okay. The rain just stop. Okay, translation natin po ng Tagalog. Tagalog. Oh, yes, ng Tagalog po, sir. Tumigil na ang ulan, ayos lang. Ayos lang, tumigil na ang ulan. Okay, tataima. Nawawala po ito. Tataima. Sige po, tataima. Ayos lang, tumigil naman na ngayon ang ulan. Okay, that's good. Okay, thank you so much. Thank you so much po, Sir Dexter. Okay, nice work. Okay, one more time. Isa pang beses na basa sa Tagalog version natin. Ayos lang, tumigil na naman na ngayon ang ulan. Okay, that's it po. Okay. Wait lang. Gamitin niyo po yung term na kaka to indicate sa yung tokoro-tokoro natin.
Tumigil is just tumata lang eh. Ano po, we need your tokoro na part. Ayos lang, tumitigil naman na ang ulan ngayon. No. We need your tokoro na part po. Tokoro. Okay, look at the pattern sa Tagalog. Try to use it as well. Ano sabi natin? Okay, tingnan po yung pattern sa Tagalog. Ayos lang. Kakatigil lang ng ulan ngayon. Okay, that's it po. Okay. Okay, thank you po. Kakatila. Oo, kakatila. Okay, yun yung parang Mali. okay lang yun. Tigil din naman yung ibig sabihin ng tila natin po. Ikakatila lang ng ulan, kakatigil lang ng ulan. Same thing. Okay. So, good na tayo dyan po, minasan. Okay, nice work po, Sir Dexter. Okay, talagang emphasis lang para po doon sa fresh natin no, na verb kasi ano lang, kumbaga it just happened. Sabihin natin, ngayon lang. Okay? Yung ating action po na nangyari. So, seconds, minutes lang ito kung ating pagbabasehan yung punto with tokoro des. Fresh yung action nga. Okay. Let's have your example natin sa person 2. Okay, so si Miss Lael, pipili siya ng susunod na maging person 1. Si Sir Dexter naman yung pipili sa susunod na magiging person 2. Hindi po. Sensei, hindi ko po makita yung mga name. Nasa phone lang po ako. You can tap po yung yung parang +4, +2 na nakalagay. Kung yung tingnan po yun. You will see the list of participants. Okay po. Tapos na po ba si Ma'am Jenaline? Hindi pa po natatawag po si Miss Jenaline yung nagre-record ng call. Yes po. Ma'am Jenaline na lang po, Sensei. Okay, we have Miss Jenaline. Thank you. Thank you so much for Miss Lael. Okay, Sir Dexter. Since yung naka-live po, dalawa kasi. Si ano po yan, si Sir Nicolas pa rin. Dalawa yung account na ginagamit ni Sir Nicolas. Siya yung Yung isa, dalawa kasi itong naka-live. dalawa naka-live ba? Opo. Yeah. Okay, hindi ko 480 to 8C day 6. Hindi ko ito makita. Ma'am, Ano? Sir, Ma'am PG or Sir PG? Na lang ang person 2. Okay, choose another person po, sir. Si Sir PG? PG Bilya? Okay, another person, sir. Si PG Bilya po. Itong classmate nyo na to ay nag-decide na mag-i-exist lang siya for your lessons. Sino pa ba? Si Ma'am Karen? Si Ma'am Karen na lang. Huwag Or naman, si Ma'am Chia? huwag naman kayo mag-lang, sir. Parang no choice pakinggan. Di, parang si Ma'am Karen po. Okay, sige. Let's go with Miss Karine. Okay, thank you so much po, Sir Dexter. Okay, and Miss Lael, no, yung pairing natin for the first example. Okay. Alright, Miss Karine, onegaishimasu.
Hala, di mapindot. Okay. Meron na po. Nana Sensei. Na what about? Meron na po. Yes po. Pero person 2 po kayo po, katulad ni Sir Dexter. Ay, sorry po, sorry. It's okay. It's okay po. So, ayan, we have our person 2 in the name of Miss Karine. By the name of Miss Karine. Okay, person 1 natin po, si Miss Jenaline. Onegaishimasu. Yonsan wa imasho ka? No, it's not imasho po. Can you read it carefully? Imasho. Look at the pattern po carefully. Read the sentence. Yonsan wa ima suka. Mashoka. Bakit imasho yung basa niyo dyan? Check ko lang. My God. Sakit na po, minasa ng lamig talaga. Ima soka po, Sensei. Ima. Paano natin pinabasa ito po? Usually, ito basa natin yan. Ima. Anong madalas nabasa po natin? Pag-spell ito. Spell po natin. Okay po, Sensei. Yonsan wa imas ka? Again, practice your hiragana po, minasan. Hindi pa tayo familiar maging sa hiragana. Okay, one more time po. Yonsan wa imas ka? Okay, translation. Is yon here? Si yon andito? Ayusin na po natin ng slight yung Tagalog natin. Andito ba si yon? Okay, mas maganda yung pakinggan po. Wait lang. This is not good. Umiikot yung paningin ko. Okay. Alright, let's try po yung continuation natin. Goods na tayo po with Miss Jenaline sa kanyang first part bilang person 1. We're now going for our next person po with Miss Karine, person 2. Okay po? Ayan, meron na. Meron na po. Okay po. Nande. Hon Sensei to kaita tokoro desu. Sa English po, I just got home with Dr. Hon. Again po, related to the conversation ng dalawang person. Ay. Dili siya kanang I just got home with Dr. Hon Sensei. Diba conversation po ito? Anong sabi ni person 1?
Sudo. Medyo malakas po yung TV ninyo hinaan para magkarinigan tayo. TV ba? Wait lang po. Pahinaan po yung TV natin po. Medyo malakas talaga siya. So, para magkarinigan tayo, it will help kung medyo pahihinahan natin ito. Ayan po. Can you hear me? Sensei po kahit laptop ko. Andito ba siya? Again po, conversation ba? Sa pong pag-uusap between person 1 and person 2. Okay po. Ano? He just got he go home with Dr. Han. Yan, ano po yung pattern natin po? Para saan po yung per platform to Corodes? Anong gusto sabihin talaga dito? Sensei, pwede Tagalog ra. Sa Tagalog, kay kakauwi lang kasama si Dr. Hon. Okay, pwede. Yung Tagalog natin? Pwede yun, pwede yun. Pwede na mention ng Tagalog po kung medyo ano tayo sa English, no? Medyo hindi tayo sure. Sige. Opo. Kaning koan. Kakauwi lang kasama si Dr. Hon. Sino? Kakauwi lang. And commentary. Yung uwi lang. Ano po? Yan. Hindi putol imong tingog, Sensei. Kakauwi lang. Opo. Kakauwi lang. Ano po yung tinutukoy ninyo? Si kakauwi lang kasama si Dr. Hon. Sino nga po itong kakauwi lang nakasama kong Siyon. Sabi ito ko na wrong person. Hinahanap ko si person. Yan po, one more time. Yung Tagalog mo. Sorry. Kakauwi lang kasama si Dr. Hon. Okay. So yung tinutukoy na tao na kakauwi lang ay si Siyon. Okay, si Hyun. Kasi si Hyun yung pinag-usapan ng dalawang taong ito. So, kahit na hindi pa i-mention si Hyun po doon sa second sentence or doon sa part ng person 2 natin, nabubuhay ang sentence ng Japanese, naiintindihan nila ito sa ganitong paraan. Kumbaga, kapag given na yung yung topic ng isang conversation, madalas hindi na nila ito inuulit o hindi na nila mini-mention. Kaya nga, hindi tayo nakakarinig palagi ng watashi, ng anata sa conversation po o sa usapan. Right? So we could have that one. Ito yung ating English version natin po ng sentence. Okay? He just went home. Yung just natin po, ito yung tinutukoy natin na pang-indicate na nangyari lang. Yung action, kani-kanina, or nangyari lang yung action, seconds lang. Okay? Ganun ka-fresh yung action natin dito, no? Para sa ating punto ng usapan. Wait lang. Okay. Ngayon, we're going for the translation. Kanina po na ginawa ni Mr. Ray. Ito yung kakauwi lang niya kasama si Dr. Hong. So, itong si Hyun at si Dr. Hong ay syempre magkasabay umuwi. At ito ay isang action na kakagawa lang nila o katapos lang gawin. Yung action ng pag-uwi nitong dalawa. Okay, so again, person 1, sabi niya, Hyun ay mas ka? Sinanito ba si Hyun?
And then, nagkataon na itong si Hyun na hinahanap ng person 1 ay nakauwi na pala. Okay, kasama pa si Dr. Ho. So, kakauwi lang, kakagawa lang ng action natin para dito po. Okay? Okay. Right. So, again, pag verb ta form, yung partner ng inyong tokuro, literal na fresh yung action. Dahil nga, kakagawa lang nito. Literal din na yung action natin dito po ay seconds lang or minutes lang mula sa kanyang pagkakagawa. Okay, so yun lang naman po para sa inyong verb ta form tokuro. Again, nagsimula tayo sa dictionary form, tokuro. Ito yung gagawin pa lang yung action. Next tayo with verb teiru, tokoro. Ito naman yung ginagawa pa lang yung action. So, at the moment, pine-perform yung verb. Then, meron tayong last, yung verb ta form tokoro na kapag katatapos lang talaga gawin yung action or kakagawa lang natin ng verb natin dito sa verb ta form. At ito yung literal na fresh lang yung action natin dito. Kasi nga, seconds lang or minutes lang simula ng magawa. Okay, so that's your pattern po for this one, minasan. Okay. Now, going for your verb ta form, bakari desu. Okay, so again, verb ta form, bakari. Okay, so yung format naman natin dito po, ito yung kaka, then verb pa lang. Pero yung punto natin ng bakari ay medyo iba doon sa pattern natin kanina. Kung nakita natin po, nandyan pa rin yung kaka. Tulad nung kakatapos, kakakain, kakalinis, kakaalis. Yung gano'n natin, no? Yung verb ta form natin kanina yun. Okay, kakauwi lang kasama si Dr. Hong. Kakatila, kakatigil pa lang ng ulan. So, talagang fresh yung action niya. Samantalang ito, yung verb ta form bakari naman natin, somehow, katulad ng format na yun. Nakaka, tapos yung verb. So, kaka, kain. Yung verb is kain. Kaka-inom. So, yung verb yung inom. Kaka-uwi. So, yung uwi yung verb. Ngayon, itong bakari natin po ay depende sa estimate ng ating person. Yung sinasabi niya dito po, nakakagawa lang na action. Kung para sa hinuha, para sa opinion, para sa kalkulasyon ng taong nagsasalita, kasi siya yung gagamit ng pattern no, o ng sentence natin, para sa kanya, yung gap ng action po at nitong time na sinabi niya itong sentence na ito ay maikli lang. Okay, so bigay tayo ng situation po kung saan ito ay nagagamit natin. So for example, okay, ang mga tao po, papansin lang natin, no, palaging sabay sa uso. Okay, so let's say this. Last year, halos every year naman eh. Okay, so let's say this for example. Last year, may pinalabas na iPhone 14 Pro Max. Yan. So, itong person natin, naengganyo, bumili nung iPhone 14 Pro Max na yun. Somehow, sabihin natin last year yun, no? Last year minasan. Somehow, okay, wala pang problema yung phone, walang sira, wala ngang gasgas yung phone eh. Somehow, okay, the next year, nag-launch ng bagong edition na naman ng iPhone, yung Apple natin, yung Apple company. So, itong person na ito ay bibili na naman ng bagong version na po ng iPhone. So, again, bumili na siya last year ng iPhone 14 Pro Max nga. Tapos, ngayon na year, bibili na naman siya ng bagong iPhone. Kahit na wala pa namang problema yung nabili niya last year. So, isipin natin yung sequence ng action na yun. Okay? Bumili ng iPhone 14 Pro Max last year. At ngayon na year, bumili ulit ng bagong iPhone yung person natin. So,
let's put this sa point of view ng nanay niya. So, para sa nanay siguro, pwede niyang sabihin ito. Kakabili mo pa lang ng iPhone last year. Bibili ka na naman ngayon. Dami mo yatang pera na ka. Again, nanay niya yung gagamit ng pattern. Again, sabi ng nanay, kakabili mo pa lang ng iPhone last year. Bibili ka na naman ngayon na ka. Dami nating pera. So, yung action natin ay yung bili, kakabili pa nga. Dahil nga, yung gap ng dalawang action sa pagkakagawa, yung 1 year na yun, no? Kasi nga binili last year, tapos bibili na naman ngayon. 1 taon lang. So, para sa nanay, maikli ang pagitan ng mga action na yun sa isa't isa. 1 taon lang. Para sa nanay ito, na bagong-bago pa para sa kanya yung naunang bili na iPhone. Tapos, susundan na naman ngayon ng panibago na namang iPhone. So, yun yung ibig natin sabihin po sa verb ta form bakari na then yun the verb na ginamit. So, kakabili pa lang. Kakabili mo pa lang ng iPhone last year, bibili ka na naman ngayon. Parang dami natin pera na ka. Okay, yun yung expression ng nanay. So, tulad ng sabi natin kanina po, yung pagkakagamit natin ng verb ta form bakari ay sarili nating kalkulasyon kung yung gap o yung pagitan ng mga action sa isa't isa at yung pagitan siguro ng action at itong pagsasabi natin ng sentence na ito ay maikli lang. Okay? Maikli lang para sa speaker. Okay? Hindi man ito literal tulad kanina na bagong-bago yung verb dahil nga ito ay nakadepende sa palagay ng nagsasalita. So, napaka-specific ng Japanese. Hindi mo pwedeng i-recycle yung parehong pattern, yung kaka natin kanina, para sa kanilang sentence. Pag sinabi mong verb ta tokoro, fresh yan. Pag sinabi mong verb ta form bakari, ito ay sarili kong opinion na palagay ko ang ikli ng gap ng mga action na yan. Isa pang example natin. Sabihin natin, kumain ka ng hapunan 9:00 ng gabi. Okay. Somehow, kakain ka ulit ng parang panghapunan na naman ng 2:00 ng madaling araw. Kasi nga ginutom ka, minting ganun. So, kung malalaman ito ng kapatid mo, magsasabi siguro, "Hala, di ba kakakain mo lang kanina ng hapunan? Tapos kumakain ka na naman ngayon?" So again, kakakain. Kakakain mo pa lang kanina ng hapunan na. Tapos kumakain ka na naman ngayon? So para sa kapatid natin, yung oras na naging pagitan ng pagkain nung 9:00 na unang hapunan at itong pagkain ulit ngayong 2:00 ay maikli lang na gap. Which is rather true naman, no? Yung maikli lang na gap po. So this time around, oras naman po yung gap na tinutukoy natin. Sa unang example dun sa iPhone, taon, 1 taon. Ngayon po, oras naman yung pag-uusapan natin. Okay, 4 na oras yung, 5 oras pala. Okay, 5 oras naman po yung gap ng ating person. Ay, 4 bakit 5? Okay, 5 oras kasi 2:00 siya kumain eh. So, kumain siya ng 9. Okay, 5 oras talaga. Okay. So, anyway, oras lang yung gap ng pagkain ng person. Pero para sa person natin, to sa ating kapatid na nakakita sa atin na kumakain ng something ng 2:00, ang ikli ng gap. So, walang definition po ng unit of time yung verb ta form bakari natin. Pwedeng taon, pwedeng oras lang, pwedeng buwan, pwedeng dekada. Kung para sa speaker natin, maikli yung gap, pwede niyang gamitin ito. Yun lang naman yung bottom line nun eh.
Kung para sa speaker, maikli yung gap ng mga action o yung pagitan ng paggawa ng mga action na yan sa isa't isa, kung maikli yung panahon na yon, okay? Doesn't matter kung gaano kaikli or kung gaano kawagas yung naging pagitan nila. Dahil ito ay depende sa pananaw nga ng speaker o ng taong nagsasalita, yung gagamit ng sentence. So, apply lang natin po. Okay, so let's try yung first, that's the case pag English natin. Okay, verb past tense tayo. Syempre kasi top form yan. Okay, and this is what I'm trying to explain kanina. Okay, when a speaker feels that the gap between actions is short or the interval between the time of speaking and the action is short. Okay, subukan natin ito po sa ating unang example. Onegaishimasu po. Let's start with Miss Hannah Jane Satera. Konbanwa sensei. Konbanwa po. Magandang gabi. Kimi ni joho o itabakarin nani. Wait lang sensei. Kimi ni joho o itabakarin nano ni mo wasurimashita ka. Okay, one more time. Isa pang practice po. Kimi ni joho a atabakarin nano ni mo wasurimashita ka. Okay, let's try your translation daw. I just told you that information, but you already forgot. Tapos, kakasabi ko lang sa'yo ng impormasyong iyon. Nakalimutan mo na ba? Okay, that's it po. So, ano yung verb top form natin dito po? Ita po, sensei. Okay, that's correct. Ibig sabihin, ano ibig sabihin po ng ita natin po? Hello, Miss Hannah Jane? Ano say, sinabi or said or Okay, told? Okay, good job po, Miss Hannah Jane. Okay, good na tayo doon sa translation at sa reading. Okay, so far so good. Right. Choose your next person po. Yung hindi pa nakakapag-practice so far. Si Ma'am Erica, ma'am. Natawag na, sensei. Erica po. Okay, let's call back with Miss Erica. It's okay. Right, thank you so much po, Miss Hannah Jane. Okay, Miss Erica, onegaishimasu. Yung second example po. Parehong punto, no, with the translation sa taas. Courtesy of Miss Hannah Jane. Okay po. Saki tabeta bakari desu ka? Mata o nakagakimashita. Again, one more time. Yung last part, mata. Sukimashita. Mali pala yung Wait lang, sensei. Takot ako nung sukimashita ng chat. Okay. Sige po. Okay. Okay po. Saki tabeta bakari desu ga, mata o naka ga sukimashita. I just ate, but now I'm hungry again. Okay, that's it. Tagalogin natin po. Go. Kakakain ko lang, pero gutom na ulit ako. Okay, pwede tayo po. Okay, so for this one, your pattern with the verb top form ay nasa tabeta. Okay, ibig sabihin po? Kakakain. Okay, well done. That's correct. Okay. Kakagawa lang ng action natin. Pero, well, okay, ito ay para sa speaker na yung gap between the actions ay rather short. Okay. Now, going for your third example dito po, onegaishimasu po, Miss Erica, choose your next person.
Sir Dexter na lang. Going back to Sir Dexter. Thank you so much for Miss Erica. Okay, Sir Dexter, onegaishimasu. Hi, Sensei. Okay, sige po, sir. Kari wa Shingitsu kaisha ni ita bakare desu. Oh, hindi po ito ita, sir. Chigemas. Bakit ita itong sulat dito? Hindi po ita yung isa to. Oh my God. Oh my God. Sir Dexter? Ay, Sensei, teka lang, Sensei. Ita kasi itong nasulat ko dito eh. Bakit ita siya? Oh my God. Ay, Sensei, kari wa Shingitsu kaisha ni haita bakare desu. Okay, yes, sir. He just joined the company last month. Okay. Okay, subukan po natin pong Tagalogin. Go, sir. Kakatapos lang niyang pumasok sa kampanya noong nakaraang buwan. Ano po, sir? Ah, Oh.
Kakapasok lang niya sa kumpanya noong nakaraang buwan. Mali pala yung Okay. tama ba, Sensei? Nandun po sa taas yung pattern, sir. Kaka, then verb. Okay. Apo. Okay. Kakapasok lang niya sa kumpanya noong nakaraang buwan. Okay, that's it. Okay, there we go po. Good na tayo doon. Oh my God. Okay. So, thank you so much. That's correct na po, Sir Dexter. Okay, so thank you din po with Miss Okay. Jetline para sa translation. Ay, papasasan niyo na ako, minasan. Talaga nangangatal lang dito. Okay, so that's it Thank po. you. Okay, thank you po, Sir Dexter. Okay, you're doing great. Okay, along with the other participants. Okay, talagang pag-practicean lang po. And minasan, as I've always said, always try to follow pattern as much as possible. And meron tayong binibigay na translation diyan na pwede niyong masundan or yung ating ano po, guide para sa paggawa ng version ninyo. Siyempre, yung binibigay lang natin diyan ay yung part lang kung nasaan yung part lang kung nasaan yung pina-practice nating pattern. So, verb top form, bakarides. So, ito lang yung translation natin. Kaka, Wala. verb, and then pa lang. Then we got just, verb. So, just told you, just ate, tsaka yung just joined, just entered natin sa last example. So, just tayo no para sa isang ito. For the indication na kakagawa lang ng action sa palagay ng ating person. At ito ang paningin niya dito, no? Yung gap between those action at saka itong pagkakasabi kasi meron tayong interval between time ng speaking at ng action kasi na ito ay maikli lang. Okay? Yung gap ay maikli lang, kumbaga. Okay, so yun lang naman po para sa isang ito. Alright, now going forward with the rest of your pattern po. Again, iba yung punto ng verb tato kuro. Kasi yun literal na fresh yung action. Literal na kakagawa. Ito naman, it will depend doon sa pakiramdam ng speaker o sa gumagamit ng sentence. Okay, kaya nga, iba-iba yung time period natin dito, no? So, ang sabi, okay, I just told you that information. So, malay ba natin kung kailan sinabi yung information ba yan? Okay, ang sabi nga, kimi ni ano jo itabakari na no ni. Okay, mo wasuremashita ka. So, yung translation nandiyan sa taas. Kakasabi ko pa lang sa'yo ng impormasyon na yun. Nalimutan mo na? Nalimutan mo na? Okay. So, kakasabi pa lang. Malay ba natin kung kailan exactly sinabi po? Malay ba natin kung sinabi 2 days ago? Or sinabi kayo ng umaga lang, or sinabi kagabi. Ay, hindi natin alam. Pero, yung pattern na ito, ay walang pakialam sa exact na time period kung kailan sinabi, kung ano yung pagitan. Oras, araw, linggo, buwan, taon ba, dekada, yung naging pagitan, hindi sinabi. Dahil nga, depende lang ito sa pagkakaestima o pagkakalkula ng ating speaker. Dahil nga kung palagay niya maikli, edi ito po yung pattern. Okay, so kung sinabi niya sa'yo kaninang umaga, tapos ngayong hapon nalimutan mo na yung information, then maaaring isipin niya nga maikling panahon yan. Okay, na kaninang umaga ko lang sinabi sa'yo, kakasabi ko lang sa'yo nitong umaga, tapos nakalimutan mo na. Ganun ba? Or pwede, kakasabi ko lang sa'yo nito nung isang araw, nakalimutan mo na? Nung isang araw pa yun, eh, malay ba ng person 'no, na gano'n kaimportante pala yung information na yun. Unless kung in-emphasize, pero kung hindi naman emphasize then medyo makakaligtaan talaga yan. Okay, especially kung hindi natin ino-note. So yun po minasan. It will depend doon sa feeling ng ating person kung pakiramdam niya, maikli lang yung gap. Okay, that's the last one natin. And yung ating ano naman, second example, parang oras lang yata ito eh. And then we got your buwan lang. Isang buwan lang yung sinabi no. Karewa sengetsu. Kaya siya ni Haita Bakari des. Sengetsu. So isang buwan naman yung sa kanya dito. Which is, okay, para sa person, napakaikli lang nung gap na yan na pagpasok nung sinasabi niyang kare. Okay.
Now, going next tayo po sa inyong pattern. Okay, we got isang batch na naman po yung pag-uusapan natin. Verb dictionary form. Okay, positive ang dictionary form of course. Then you have your verb na form for the negative. Okay, syempre, yung adjective natin dito. And then, nandun yung na-adjective na. Okay, always naman. And then, okay, yung noun, no, yung pattern natin. So, this is your hazardous na pattern po. So, verb, dictionary form, hazardous. Verb na form, hazardous. Okay, adjective, desyo lang, hazardous. So, yung na-adjective at yung noun lang, yung mayroong nakadagdag sa kanila, okay, para po sa hazardous natin, sa pagdudugtong nito. So, for your format po, minasan, kinadyan yung translation natin. Again, pansinin po yung translation po. Guide na ninyo ito para sa pag-i-ensayo at pagkakaroon ng sarili ninyong version ng translation. So, should be, supposed to sa English. Then, meron kayong dapat o yung ating word na inaasahan para sa Tagalog. Yung hazu po kasi natin minasan ay ginagamit natin para makapag-express ng expectation o para magpahayag ng kaalaman o sabihin natin aware ba? Ano ba yung aware natin? And I forgot what's aware in Tagalog. Pero awareness means may idea ka, may alam ka about the information, okay, about something. Okay? So again po, yung hazardous natin ay more on expression ng expectation. More on expression ng pagkakaalam natin tungkol sa isang bagay. So, kumbaga, meron tayong pinagbabasihan dito na stock knowledge doon sa sitwasyon na yun. At using that stock knowledge, nagkaroon tayo ng bagay na inaasahan, bagay na dapat ito yung nangyari nga. So, for example, okay, ang alam mo, okay, for example, ang alam mo kay Ben o ang alam mo sa taong ito, okay, pangalanan natin siya, no, ay Ben. Ang alam mo sa taong ito ay nagtatrabaho siya sa ABC company. Okay, yun yung knowledge mo doon kay Ben. Yun yung information na meron ka tungkol kay Ben. Na si Ben ay nagtatrabaho sa ABC company. But somehow, okay, mayroon kang kaibigan na nagtanong, okay, tungkol kay Ben. Ang sabi ng kaibigan mo, kakilala mo si Ben, di ba? Tapos ikaw, oo, matagal ko na siyang um, katabi sa unit ko. Magkapitbahay kami. Then, yung kasama na nagtanong, um, anong alam mo sa ginagawa niya? I mean, sa trabaho niya. Tapos ikaw, he's supposed to be working for ABC company. Why you ask? O sa English. Again, he's supposed to be working for ABC company. Sa English yan aside. Kung tatagalogin natin yan, sa pagkakaalam ko, dapat nagtatrabaho siya sa ABC company. Ba't mo natanong? So again, sa pagkakaalam ko, dapat nagtatrabaho siya sa ABC company. Ba't mo natanong? So, again po, dati ito na information na alam mo sa kanya, na si Ben nga ay isang trabahante ng ABC company. So, base doon sa knowledge mo na yun, okay, you are showing awareness doon sa information na yan, na alam mo nagtatrabaho siya dito, supposedly. Or you are expecting na until now, okay, itong si Ben, until now, at the moment of speaking, ay nagtatrabaho pa rin siya. Kaya nag-e-expect ka nga, hindi nagbago yung information na yun. It's still true. Okay, hindi nagbago nga. At nandoon pa rin si Ben na nagtatrabaho para sa ABC company. So, yung ibig natin sabihin sa hazardous.
Okay, another example natin ng usage ng hazardous natin. Okay, so nakita mo sa Facebook ang isang napakagandang lugar dito sa Pilipinas. At ang sabi dun, okay, ito yung knowledge na sinasabi natin, no? Kaya ang sabi dun, ang lugar na ito ay open sa lahat ng turista. Libre din ang pag-access. So again, maganda yung lugar, nakita mo sa Facebook, at okay, maganda ang talagang sabihin natin pag-maintain ito. Open ito sa turista at walang bayad. So dahil doon, okay, kinausap mo yung mga barkada mo. Sabi mo, "Uy, punta tayo dito sa Tala Falls. Maganda dito." Tapos yung mga kasama mo, "Hmm, saan ba 'yan, malayo ba?" Tapos ikaw, "'Di, malapit lang. Ito lang, oh." Pakita mo yung location. And then mga kasama mo, "Oo, ang ganda nga. Ang ganda nga. Magkano ba diyan?" Again, sabi ng kasama mo, maganda nga. Magkano ba diyan? Then ikaw, base doon sa pagkakaalam mo, base doon sa impormasyon na meron ka. Okay? It's supposed to be free and accessible to all tourists. Again, it's supposed to be free and accessible to all tourists. It should be free and accessible to all tourists. Okay, Tagalogin natin. Dapat libre ito tsaka open sa lahat ng turista, eh. So, wala tayong babayaran. Kaya pala inagdag mo yun na information 'no, kasi nga nagtanong magkano diyan. So again, you are, okay, telling people of something na inaasahan mo or aware ka with the information dahil po sa prior knowledge doon. It's supposed to be free. Dapat libre ito. Ganun ang klase ng dapat yung tinutukoy natin diyan. Okay, or inaasahan natin na libre yung lugar. Okay, it should be free and accessible. So, inaasahan natin na libre at okay, pwede mapuntahan ng kahit sinong turista nga daw. Okay, so that's your hazu po dito minasan para mag-express ng expectation o awareness na may pinagbasehan tayo pong prior knowledge. Hopefully, that's clear po with the example that we had there para sa usage. Oh, okay. Now, let's try your practice po natin. Sige. Okay, subukan po natin ito with Sir July. Pwede na ba si Sir July? Ay, sige ma'am, subukan ko ma'am. Wait lang ma'am. Bago ko kasi mag-assignment. Wait lang ma'am. Sige po. Una, Konshu. Konshu doyobi ni hana o morao tsumori desu. Hazu desu. Hindi, no? Hazu desu. Sakto ba ma'am? Moharazu. Wait sa mama. Ah. Chut. Chut. Oh, Konshu no doyobi ni hana. Sa niya kanji no? Sir. So, last ma'am. So, this.
Ah, Konsyo bubi ni. Sako na ma'am, konsyo no doyobi ni. Konsyo no doyobi ni hana o murao hazo desu. Okay, has it one more time? Konsyo no doyobi ni hana o murao hazo desu. Okay, that's it. Tapos ang translation kay konsyo this week. I plan man no. I plan to receive hana flowers. I plan to receive flowers. Again, Doyobi. unsa gani ng hazo? Ay, di ma'am no. I expect that I should receive day. I should be. Ang hazo ma'am kay katong should be ma'am no, supposed to. So I intend ba no? Pwede sa na-intend ma'am. Anong ma-intend man siya? Nga expectation Ay, man. so expectation. Di ma'am. Sorry. Ay, kung ano ma'am, I'm supposed to receive flowers this week on Saturday. Okay, pwede. Okay, one more time. No. I am supposed to receive flowers this week on Saturday. Okay. Okay, Tagalogin natin, sir. Ang Tagalog. Ay, alisumpos ang Tagalog. Kuhan ang kanang inaasahan kong makatanggap ng bulaklak sa Sabado sa linggong ito. Sakto ba, ma'am? Okay, one more Inaasahan kong makatanggap ng mga bulaklak sa linggong ito sa Sabado. Ay, Unahin sa Sabado ng linggong ito. Oo, atras lang sa translation. Okay, one more time. Inaasahan kong makatanggap ng mga bulaklak sa Sabado ng linggong ito. Okay, pwede tayo doon. Okay, that's one. Okay, inaasahan or dapat. Okay, inaasahan kong makakatanggap ako ng bulaklak. Or dapat makakatanggap ako ng bulaklak eh. For example, yung may delivery ka, dapat nandito na yun. Yung mga expression natin na ganyan ba? Minasan. Yan. Another use natin, no? Hindi ito dapat na parang nag-uutos tayo. Dapat nandito ka na ng alas 3. Hindi naman. Hindi naman ganun na klase ng dapat. Okay? So, in connection doon sa naging translation, inaasahan yung sabi ni Sir July for practice. Nandun naman siya sa translation. So, again po, yung pagkakagamit ng dapat natin ay parang ganito. Kung mayroon kayong order ng Shopee, sample lang, may order kayo ng Shopee. Tapos, yung order mo ng Shopee, dapat ngayon darating. Somehow, okay, kinontak ka naman ng rider mo, tapos sabi, for pick up na, ganyan, may message siya na darating, right, na kailangan mong i-confirm. But somehow, okay, ginabi na lang, yun ang paghihintay, yung person natin, wala pa rin yung in-order niya dun sa Shopee. Tapos wala ding ni ho, walang sagot yung driver sa message or something. Wala talaga. Pero ikaw, sa pagkakaalam mo, sa expectation mo, okay, yung nasabing delivery na yan ay mangyayari ngayong araw kasi nga nakatanggap ka nga ng message, nandoon din sa information ng Shopee na yung delivery na yan ay ngayong araw talaga darating. Kaya siguro yung comment mo habang naghihintay, nasaan na kaya yun? Dapat nandito na yun eh. Dapat nakarating na yung delivery ko. So yun yung klase ng dapat yung ibig nating sabihin dito po. Okay, again, meron tayong inaasahan kasi. Merong expectation. Again, ngayong araw darating yung delivery. Pero, yun nga, ginabi na lang.
Nagdilim na lang po, nag-alas 6 na lang ng gabi, nag-alas 7 na lang. Yung delivery mo wala pa, tapos yung driver hindi sumasagot, walang niha-niho doon sa nangyari sa kanya. So ikaw na walang idea doon sa later update ng ano po, ng delivery, yung pagkakaalam mo lang 'no, yung prior knowledge mo, yung nauna mong nalaman na ngayon nga kasi tinext ka pa ng umagang 'yan. So ikaw, yung expectation mo ganito, okey? Dapat nandito na yun. Dapat nakarating na yung delivery ko. Dapat ngayong araw mare-receive ko itong nasabing package. So yun na klase ng dapat yung ibig nating sabihin. Kasi nga mayroon tayong expectation, mayroon tayong pagkakaalam tungkol sa isang impormasyon. At ito ay nakabase sa prior knowledge natin. Dapat nandito na yun eh, nasaan na kaya yung delivery ko? Tapos bigla kang bigla kang makakatanggap ng message na return to seller, yung nangyari, o 'di ba? So, well, that's something na nangyayari ngayon dahil medyo hindi na naglilibot-libot yung mga driver, talagang kina-cancel na lang nila kahit na no hindi naman sila pumunta. Tapos gagawan-gawan na lang ng rason. Yun yung naranasan namin dati, way back in the Philippines. So, well, anyway, going back. So, yun yung pattern ninyo dito po, minasan. Okay. Now, let's try your second example po. Sige po, Sir July. Choose your person. Kuan ma'am, si Miss Lael ma'am. Okay, sige po. Let's try with Miss Lael. Sa second example natin po. Bazo wa juji ni korohazo desu. Ban? Ano pong ban? Baso po. Baso. Sorry. Baso wa juji ni korohazo desu. Lumiit yung ano, lumiit yung ban. Okay. Teka, wait lang. Ban ba yung nilagay ko dun sa ano, sa block slides? Baso mo ma'am. Bas. Bas talaga yung nilagay ko. Sige, wait lang. Ban ba o bus yung nilagay ko? Kasi ban yung sabi niya. Eh, yung copy niyo eh. Na ano, nagduda tuloy ako. Okay, one more time po, Miss Lael. Baso wa juji ni korohazo desu. Okay, sige po. The bus is supposed to come at 10 o'clock. Okay. Dapat dumating ang bus ng alas 10. Okay. Yun yung inaasahan. Hindi ko na ano, maayos na tawag dyan na bold. But that's correct po. Okay, dapat dumating ang bus ng alas 10. Okay, we could also say the same with this one. Dapat pumarito ang bus ng alas 10. Kung nandun ka na no, sa spot, for example, sa bus stop, dun ka na naghihintay. Tapos tingin ka na lang sa relo mo, tingin-tingin ka na lang sa cellphone mo, hinihintay mo na mag alas 10. So yung inaasahan mo, dapat okay, pumarito yung bus natin ng alas 10. Dapat dumating yung bus na yan ng alas 10. So, schedule yung buses po. Okay, that's good. Thank you so much po, Ms. Ayel, for practice. So, again, that's one practice natin for has. Okay. Going for ano po, practice, Miss Ayel, okay, tingnan po yung ating pattern. Saan po siya nahulog? Ito talaga tayo po, we're checking every time kapag mayroon tayong batch. Okay, para sa inyong sentence po, saan po siya nahulog po? Hello? Hello, Miss Lael? Yes po. Okay, ano po yung pattern na ginamit natin with you? Baso. Nasaan po yung pattern sa inyong ano po, sentence? Yung pattern po yung nasa screen, of course. Puro, ano ba yung puro? Verb dictionary form po, ma'am.
Ay, sensei. Okay, that's correct. Okay, thank you so much po, Miss Lael. Okay, good job. Verb dictionary form. Okay. Right. So, going back with Sir July, din ito nagawa kanina with Sir July. Hello po, Sir July. Kuan ma'am, verb dictionary form sad ma'am. Kay muraw man ma'am. Okay, unsa din, ano po ito pag mass form? Muray mas. Okay, that's Mo ko ni muray. Oh. Yes ma'am. Sige ma'am. yes po, yan po yung muray mo, sir. May duda si sir. May receive ito. Okay, so that's one. Okay, thank you so much po, Miss Lael and Sir July. Okay, going for Miss Lael po. Next person natin na magpa-practice. Marami pa tayong batches, no? Sige po, Miss Lael. Next person. Si Ma'am Chia Sensei. Okay po, sige. Let's call on Miss Chia. Hello, Miss Chia. Sensei, hello po. Okay, sige po. Subukan natin yung example. Karewa kono shiai ni katanai hazu desu. Okay, one more time. 彼はこの試合に勝たないはずです。 Okay, translation natin. He isn't going to win the match. Yung pattern po. Wait lang po, Sensei. He should be not winning this match. Tama po ba, Sensei? Pwede naman. No need for grammar masyado. Sige lang. Kaya mo yung grammar ng English. Sige. One more time. He should not be winning this match. Tapos sa Filipino po, hindi siya dapat manalo sa ano po yung match dito? Laro? Sa laro po ba? Pwede. Laro or laban. Okay? So, hindi siya dapat manalo sa larong ito. Okay, that's it. May pagbabanta. Okay? Thank you so much po, Miss Gia. Nice work po sa inyong sentence. But before we go, okay, labas mo natin yung translation, no? Okay, that's it. Miss Gia, nasan po yung pattern natin po sa sentence? Hello? So, may... Okay, tingnan po yung pattern ninyo sa inyong sentence at ikumpara ito doon sa pattern natin sa taas. Saan siya pwedeng mahulog po? Sa verb na form po. Okay, that's correct. Specifically, anong na-form po yung gamit natin? Katanay. Okay, that's correct. Okay, there you go. Good job po, Miss Chia, para po sa ating practice. Okay, okay, well done. Choose your person po na magpa-practice for the next example. Si Miss Hannah Jane po. Okay, let's call on.
Okay, Miss Hannah Jane. Okay, thank you so much, Miss Shia. You did great with your example. Nice work, nice work. Okay, hello, Miss Hannah Jane. Hello po. Okay. Choose another person po, hindi po nagre-respond si Miss Hannah Jane. Si Miss Erica po. Okay, so let's go on Miss Erica. Wait lang. Wait lang po, Sensei. Kimi wa kega o shita node ugokanai hazu desu. Okay, that's it. You're injured. You're injured, so you shouldn't move. Okay, pwede. Or you're not supposed to move. Okay, that's one. Pwede din yun. Okay, one more time po. You're injured, so you're not supposed to move. Okay, that's it. You're not supposed to or you shouldn't move. Okay. Sa Tagalog po, sugatan ka. Kaya, Sugatan. Okay, that's one. Parang seryoso yung Tagalog natin. Sugatan. Okay, sige po. Go. sugatan ka kaya hindi ka dapat kumalaw or kumilos. Okay. Okay, that's it. Thank you so much po. Okay, that was a really good practice po para sa ating last one. Okay. Just like the previous participant natin po, nasan po sa inyong example yung pattern natin? Ugokanai hazu desu po. Okay. So, specifically sa 5 posible nating combination, saan po siya dito? Ugokanai. Verb na form po. Okay, we have verb na form. Okay, thank you so much po, ma'am. Okay, you did great. And your sentence. Okay, so far talaga, minasan. Okay, unti-unti natin na-ensayo talaga yung pag-identify ng pattern. Okay, wag lang talagang makalimutan sana at saka ugaliin lang na balik-balikan. Sige po, next person natin po para sa parehong pattern. Of course, na batch. And, okay, choose the next one. Miss Karin. Okay, sige po. Thank you. And that's it. Good job. Miss Karin, onegaishimasu. Okay, example natin po on the screen. Sensei. Oh, right po, Miss Karin. First, Aoyama no kishiki wa subarashi hazu desu. okay. Wait lang, the view.
Wait lang. This is not Yama po. Yeah, okay. Ano lang natin po. This is not Ah, Yama, minasan. Okay, pag bundok, how do we call bundok po in English? Mount. Mount. Yeah, mount ito pero mount ito sa English, right? Sa atin din naman bundok talaga literal. For example, bundok, mayon, bundok Apo pala. Bundok Apo, bundok Kanlaon, ganun. So may ganun din sa Japanese. May mount din sila. So Mount Apo, Mount Mayon. Okay, sa Japanese, hindi ito literal na yama nga lang. You can say san para po dito. Apo-san. Ganun. Apo-san. Okay. Everyone else, please, mark it down. Okay, saan ito po yung basa natin dito kapag mountain, pangalan ng mountain yung katabi niya. So, for example, Mount Fuji, Fuji-san, ganyan. Okay, Mount Kurama, Kurama-san, ganun. Okay, Mount Hiei, Hiei-san. Sa atin naman we got Mount Mayon, so Mayon-san, ganun. Mahilig silang maglagay po ng title, no, para sa kanilang mga sabihin natin mga noun sa Japan. Kahit yung hayop po may tawag sila dun, na cute-cutean. Kaya in-explain sa'kin nung kasama naming teacher. But well, that's part of being Japanese. Okay, sige po, go ahead po, Mr. Rain. English po. The scenery of Mount Apo supposed to be wonderful. Okay. Sa English po, ang tanawin ng Mount Apo ay inaasahang kahanga-hanga. Okay, pwede. Okay, that's one. Going for your sentence po, nasaan po yung pattern natin sa 5 posibleng partner ng husband? Ano po, i-adjective. Okay, specifically yung Subarashi po. okay, well done. That's correct po, Mr. Rain. Okay, last person natin po for practice. Okay, last person, onegaishimasu. Si Sir July na lang po ulit, sensei, kay dugay siya waka kuan practice. Sige po. Sir July. Okay, thank you so much po, Mr. Rain. Well done. Okay, Sir July, kayo daw po. Ayaw, ma'am. Kaya sa mama. So, ko na kaning sa kanji, ma'am. Ay, sakto ni ma'am. Minawa Isugashi Hazuda. Dili lagi na des mo. Kuan lang ta, casual. Ay, kuan ma'am. Mina, everyone Isugashi. I am expecting everyone to be busy. Wow, boss, ikaw ba yan? Ay, everyone should be, ano man, I am expecting, ano. Hindi na, wala namang word na expecting sa translation. Ay, everyone is supposed to be busy. Ayan. Okay, one more time po. Everyone is supposed to be busy. Okay. Alright. Ang Tagalog mo kay, ang mga tao ay dapat busy. Ay, may Tagalog tayo. Ay, Tagalog's busy. Wala, may Tagalog's busy, ma'am. Oh, basta may busy. Wait na, ma'am. May busy. Okay, may tulong po si Miss Jenaline. Abala? Oo. Ay, oo, abala. Hindi naman. Ang mga tao ay dapat abala. Okay. Meron lang tayong stress na part. Yung stress yung parang diin. So, abala, parang wala, no? But what we say, abala. Okay, that's one. Mga tao ay dapat abala. Okay, that's it. Ito, ma'am. Okay, ang mga tao ay dapat abala. Or dapat abala ang mga tao. Okay.
Inaasahan or dapat. So yun nga, dalawa yung Tagalog natin. So inaasahang abala ang lahat. Ang lahat ay inaasahang abala. Ang lahat ay dapat abala. Dapat abala ang lahat. Dami nating formation talaga pag ano po yung ano natin minasan, pag Tagalog. Okay, so that's it po, Sir July. Going for you po. Nasaan po yung pattern natin? Kana pa ma'am, i-adjective ma'am kay isugashi man siya ma'am. Okay. So pag sinabi mo, sir, na everyone is supposed to be busy. Ano po ibig sabihin natin? Kuan ma'am, nag-expect siya na dapat ang mga tao ay kuan ma'am, may ginagawa. Okay, tama. That's correct. Okay, well done po, Sir July. Ganun po tayo mag-dissect ng patterns. Okay, nice work, nice work. Okay, so far, that's how it is po. So we stop here for tonight muna, minasan. Okay, this is still under, of course, with your lesson. And lapit na, no? Lapit na. Okay, by lesson, by tomorrow, we will be by lesson 47, 48. Baka makatouch tayo ng lesson 48. So, ganun. Almost there. Okay, sige lang. Push lang po. Okay, thank you so much po. Last na natin participant si Sir July. Thank you so much for practicing with us po, minasan. Okay, almost there. Malapit na po. And, okay, talagang apply lang natin po yung mga naging practices natin at yung mga kanji na naiipon nyo po throughout the time. Okay, hopefully they'll become familiar to you as you go on. Siyempre, nag-ipon kayo ng kanji, okay, nag-ipon kayo ng sentences kung saan sila nagamit, okay, it becomes part of your vocabulary. Supposedly, that's the purpose, no, kung bakit kayo pinag-a-assignment, tsaka ginagawa ng, ano po, ng, sabihin nating leeway or ng chances to search the kanji on your own, which is yung nagiging assignment nyo nga. So, reviewin nyo lang po every now and then. Lahat ng ito po ay vocabulary talaga ng inyong N4 and N5 since naka-kanji na tayo dyan, no, for those vocabulary. So, push lang. Almost there na po. Konting-konti na lang. So, that would be it tonight. Zehi, domo arigatou gozaimasu. Otsukare-sama deshita po minasan. Maraming salamat po ulit. At konting kembot na lang yan. Nag-send na rin po tayo po sa inyo ng hanggang lesson 50 ng mga slides. So, pwede nyo na yung unahan ng search. Okay? Para mabigyan na kayo ng kumpletong, hindi pa siya kumpleto kasi wala kayong from, nagbigay tayo sa inyo ng lesson 26 hanggang nung nakaraan eh. Bukas na lang po tayo minasan yung sa screenshot na ginagawa natin po para sa ating copy. Okay? So, that will be tomorrow. So, again po, you may now exit na call. Maraming salamat po ulit. Zehi, domo arigatou gozaimasu. Otsukare-sama deshita po sa lahat. Mata ashita minasan. Okay? Thank you. Thank you. You're doing really wonderful job. Okay po. Good night.